Bago tayo magsimula sa content natin mga tropa, gusto ko muna kayong pasalamatan lalong-lalo na sa mga nag-a-avail ng mga templates natin, even Canva Pro. And alam nyo naman na napakaraming nagtitinda dyan somewhere out there, sa akin nyo pa napili na mag-avail. Salamat talaga mga tropa dahil isa yan sa mga dahilan kung bakit tayo sinisipag gumawa ng mga panibagong content. Eto nga yung magiging content natin para sa ngayong araw na to, manggagaling kay Resen Fernando 1187. 2 weeks ago nag-comment siya sa atin. Pasensya na mga tropa kung medyo late akong nakagawa ng content dyan sa inyong mga comment kasi ang dami nyo nang nagko-comment, pero sinasagot ko naman yan sa abot ng aking makakaya. Nagko-comment pa rin naman talaga ako dahil syempre ayan na lang yung maibabalik ko sa inyong tulong para sa mga panonood nyo dito or pag-subscribe, diba? Pero kung meron kayong mga katanungan, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page. Mabilis naman din ako mag-reply doon. Wag lang talagang may spam yung inyong mga comment or yung mga message, no? Isa-isang chat lang para syempre mapansin ko din. Ang sabi niya dito, kung yung dye ink daw pwede na ba daw or kung okay daw ba siya sa certificate printing, hindi ba daw siya madadamage or kung anong mangyayari as times goes by, 'di ba? Ayun yung katanungan niya. Mga tropa, kung dye ink talaga yung gagamitin nyo for certificate printing, as times goes by, meron kayong mapapansin dyan na pagbabago sa kulay. And syempre, depende na rin sa mga ginagamit nyo na mga materials or kung saan nyo siya pinrint. Laging nagbabari yan doon. Or nakadepende palagi kung saan nyo ginamit yung pinaka-dye ink, anong materials na papel, kung photo paper, bond paper, parchment paper, or kung ano pa man, 'di ba? Nakadepende yan palagi. Pero kung dye ink, syempre unang-una merong smudging sa mga dye ink, lalong-lalo na sa mga Epson 003 na ink na mga gumagamit na mga printer, 'di ba? Syempre sa mga Canon din, sa mga Canon printer na G1010, usually may mga smudging yan. Ano ba yung smudging? Usually kapag napatakan ng basa or ng konting tubig, yung pinaka-ink, kumakalat siya, sumasabog siya. Ayun, nagkakaroon ng smudging as times goes by kapag nabasa, and as times goes by, mas kumukupas siya sa kulay or yung pinaka-output niya, 'di ba? Ako mga tropa, personally, ang nare-recommend ko sa kanila or sinasuggest, kapag nakita ko yung pinapaprint nila certificate, binibigay ko etong parchment paper para syempre added value rin. Syempre certificate yun para sa akin achievement mo yun Kung sa papel mo lang siya ipiprint, parang as normal lang sa akin. Para sa akin parang normal lang yun. Parang hindi ka value or parang walang value kung matatanggap ko, 'di ba? So, ilang beses lang kayo makakatanggap ng certificate. Kung kayo ay teacher na nakakapanood sa atin, bigyan nyo sana ng mas magandang value. Hindi ko rin kayo masisisi kung bakit sa bond paper nyo rin piniprint. Syempre sa tingin ko, yung mga ganyan sa bulsa nyo kinukuha rin yung pambili nyo ng binibigay na certificate Hindi ko alam kung meron kayong mga budget dyan, pero sana naman kung magpiprint kayo ng certificate, gumamit kayo ng mga magagandang papel naman kahit papano, etong parchment paper or kung ano pang mga available na papel na pang certificate, yung mga makakapal or yung may kulay-kulay, 'di ba? Para ma-upgrade nyo naman, and nakakatuwa yon personally kung ako yung makakatanggap na maganda yung certificate or presentable, 'di ba? Kahit na anong ink mga tropa, to tell you honestly naman talaga, kahit na anong ink yung available sa inyo, pwede na yan sa pagprint ng certificate. Pero kung hanggat maaari, pigment ink ang gamitin ninyo. Kasi archival ang pigment ink. Ano nga ba yung archival? Kayang-kaya niyang tumagal ng mas matagal na taon kung ikukumpara mo siya sa dye ink printing. Fade resistant siya, syempre yung longevity niyan sure na sure ka dyan natatagal, and high quality talaga mga tropa. Yun lang talaga, kaya mga tropa, kapag sa akin dapat matuto kayo, and sinasabi ko sa inyo walang printer na kayang ibigay lahat ng needs ninyo. Kailangan syempre kung seryosohin mo yung printing business mo, meron kang dye ink dyan na separate na printer, meron kang pigment ink na separate na printer, and syempre kung mag-a-additional ka, meron kang sublimation, 'di ba? Kung magpapaprint sa'yo yung isang tao, kung mga notes lang, 'di ba? Yung mga pang reviewer lang, sa dye ink mo na yan i-print, dire-diretso lang yan doon, and syempre kuhang-kuha mo yung kulay, and kung
kung makikita mo naman, napaka-importante nung ipapaprint. Usually mga documents talaga ng mga certificates, mga ganyan, no? Ikaw na mismo magprint sa pigment ink. Ako mga tropa, original yung ginagamit ko na dye ink. Pero kung nakita ko yung customer ko naman, importante yung ipapaprint niya. Halimbawa, mga birth certificate, sa pigment ink ko siya piniprint. Although yung printer ko for pigment ink, mabagal siyang magprint. Kasi naka-high quality siya. Kasi iba yung printing ko ng standard sa gamit ko na pigment at printer ko. Medyo maputla kasi talaga kapag pigment. Maputla yung kulay niya. So, syempre, hindi siya ganun katingkad. Kailangan mo na i-high yung quality ng pagprint mo para malinaw na malinaw. Yun talaga. Yun lang yung downside kapag pigment, matagal siyang magprint para makuha mo yung kulay talaga niya. Unlike sa dye ink, mabilis siyang magprint, kuha agad yung kulay, pero nag-i-smudge. And, syempre, yung longevity, medyo hindi ka sure. Pero, syempre, sinisigurado ko, wala ka na sa mundo na to. Nandyan pa rin yung document, yung pinaprint sa'yo. Pero yun nga lang, medyo merong fading na tinatawag. Sana naipaliwanag ko sa inyo ng maayos, no? Nakikita nyo naman dito. Kahit i-google nyo na lang mga tropa, matututunan nyo yan. Pero anyway, salamat pa rin sa mga panonood ninyo. Pero mga tropa, kung wala talaga kayong no choice, diba? Yun na lang, kung anong meron na lang kayo, okay na yan. Talo-talo na yan mga tropa. Yun lang talaga. So, siguro dito na lang natin tapusin yung content natin na to. Ito lang talaga yung ginagamit ko ha. Ito yung Star Parchment Paper. Simula't simula, ito pa rin yung gamit ko hanggang ngayon. Wala akong ibang ginagamit na brand. Ito lang talaga yung tested ko Dye ink man or pigment man, yun lang. So, message na lang kayo sa ating Facebook page kung may mga kailangan kayong mga templates or Canva Pro. Like, share, and subscribe. Bye-bye. At lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.